Taong 2010 nang mag-abroad papuntang Dubai, si Cristel Ann Villanueva. 2 taong kontrata ang pinirmahan niya noon at malinaw sa usapan nilang mag-asawa na pagkatapos noon ay uuwi na siya at hindi na muling aalis. Ngunit matapos ang 2 taon, sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay nagulat na lamang ang asawa niyang si Engineer Romeo Villanueva nang malaman nitong may karelasyon ang kanyang asawa. At habang iniimbestigahan niya ang sarili niyang asawa, doon niya nadiskubre na hindi lang pala isa ang lalaki nito. Hindi rin 2, kundi 3. Paano at bakit kaya naitulak ang isang babae na gawin ang ganitong panluluko sa asawa niya? Iyan ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, kaya umpisahan natin sa ganito. Itong si Cristel Ann, noong nasa Pilipinas pa, ay may tinatawag na best friend na si Adrian Paul, taga Rosales. Pangasinan din. Bago pa man siya makapag-asawa, kilala na sa lugar nila ang pagiging malapit ng dalawa. Kapag may okasyon, magkatabi. Kapag may problema, si Adrian ang una niyang kinakausap. Nang makapag-asawa si Cristel, lumipat na siya sa Arayat, Pampanga dahil doon taga ang mister niyang si Romeo. Ngunit bago pa man sila ikasal, may selos na si Romeo kay Adrian. Hindi ko gusto yung closeness ninyo. Minsan ay nasabi ni Romeo habang magkausap sila sa sala. Best friend ko lang siya, sagot ni Cristel. Magkababata kami. Parang magkamag-anak na nga kami kung tutuusin. Ngunit ayon kay Romeo, malayong magkamag-anak ang mga ito. Hindi siya kumbinsido. Ramdam niya na may kakaiba sa sobrang pagiging malapit nila. Gayunpaman, pinakasalan pa rin ni Romeo si Cristel. Nagkaroon sila ng isang anak at sa Arayat sila nanirahan. Grande ang kasal nila. Civil engineer si Romeo at noon ay empleyado siya ng isang construction company. Ngunit nang mapansin niyang mas malaki ang kita sa labas ng opisina, nagdesisyon siyang magsarili bilang kontraktor. Kumuha siya ng sariling tauhan at unti-unting umangat ang pangalan niya sa lugar. Bago pa man siya naging matagumpay, kahit malaki na ang sahod niya bilang engineer, madalas pa rin silang kapusin. Maluho kasi si Cristel Ann. Madalas nilang pag-awayan ng pera. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap kitain ng pera, minsan ay nasabi ni Romeo. At hindi mo rin naiintindihan na hindi ako pwedeng magtiis lagi, sagot ni Cristel. Kung hindi mo ko bibigyan ng sapat, kaya kong maghanap ng sarili kong pera. Matapang si Cristel. Strong and independent woman kumbaga. Dahil sa paulit-ulit na pagtatalo, nagdesisyon si Cristel na mag-abroad sa Dubai. Hindi sila naghiwalay. Pinayagan siya ni Romeo marahil dahil napagod na rin sa gulo at gusto rin niyang subukan kung makakatulong ang desisyon na iyon sa kanila. 2 taon lang, sabi ni Cristel bago umalis. Pagbalik ko, tapos na. Hindi na ako aalis ulit. Maayos ang kanilang paalamanan. Walang usapan ng hiwalayan. Sa unang 7 buwan sa Dubai, kay Romeo pa ang bata. Iniiwan niya ito sa mga kapatid kapag papasok siya sa trabaho. Ngunit isang gabi, habang magkausap sila sa telepono, may sinabi si Cristel, kung nahihirapan ka, pwede mong ipasama muna sa parents ko sa Rosales para hindi ka na masyadong maabala. Sigurado ka ba? Tanong ni Romeo. Oo, mas mababantayan siya doon. Hindi ka pa mahihirapan. Pumayag si Romeo. 1 linggo matapos ang usapan, inihatid niya ang bata sa Rosales, Pangasinan. Kampante siya noon. Naniniwala siyang maayos pa rin ang relasyon nilang mag-asawa. Nakakausap niya si Cristel ng regular. Nakakadalo siya sa anak nila nang walang problema. Kahit may naririnig siyang kwento na madalas daw magloko ang may asawa kapag nasa abroad, babae man o lalaki, buo ang tiwala niya kay Cristel. Madalas pang ipagtanggol ni Romeo sa mga kaibigan nilang mag-asawa si Cristel. Hindi ganun si Cristel, sabi pa niya minsan sa isang kaibigan. Kilalang kilala ko asawa ko. Ngunit hindi niya alam, minamind game na pala siya ni Cristel sa mga panahong iyon. Ang pagpapahatid ng bata sa Rosales ay hindi para hindi siya maabala, kundi para masiguradong nasa custody niya ang anak sakaling magkaroon ng gulo. Hindi alam ni Romeo na nabilinan na ang mga magulang ni Cristel na huwag ibabalik ang bata kung sakaling magkaproblema. At ito ang masaklap na huling malalaman pa ni Romeo. Malalaman niya ito sa dulo ng kwento.
Dahil habang tiwalang-tiwala si Romeo kay Cristel noon na nasa Dubai, ay may karelasyon na pala si Cristel sa mga panahong iyon. Hindi lang halata kasi magaling magtago si Cristel. May kinakasama na noon na lalaki si Cristel sa Dubai, pero habang nandoon siya na may kasama, ay hindi rin alam ni Romeo na may komunikasyon na ulit si Cristel at Adrian na best friend niya, Kuno, na nandito naman sa Pinas. Hindi naman sa pangmamasama sa ugali ni Cristel mga kaibigan, dahil ang mga babae naman ay dapat talagang igalang, pero depende naman sa ginagawa at ugali syempre. Kaya lang parang magulo ang sistema o relasyon na gusto niya. Isipin ninyo mga kaibigan ha, may boyfriend siya sa Dubai pero may asawa siya sa Pinas na naghihintay. Tapos kumikiringking pa sa best friend niya Kuno dito sa Pinas na mula sa pinanggalingan niyang bayan. Bali mailalahad-lahat yan mamaya, kaya pakinggan ng maigi ang kwento. Lumipas ang 1.5 taon sa Dubai. Walang kaalam-alam si Romeo sa totoong nangyayari kay Cristel. Maayos pa rin ang komunikasyon nila. Samantala, dito rin nagsimulang umangat ang negosyo ni Romeo. Umalis siya sa kumpanya at nagsarili. Unti-unting na mayagpag ang kanyang pangalan bilang kontraktor. Nalalaman iyon ni Cristel dahil ibinabalita rin ni Romeo sa kanya. Ngunit sa huling 6 na buwan ng kontrata ni Cristel sa Dubai, nagbago ang tono ng boses niya tuwing tatawag si Romeo. Dati mahaba ang usapan nila. Ngayon, puro maikli. Busy lang ako dito sa restaurant, madaming customer. Pagod na ko, sabi niya. Si Romeo naman ay simpleng keypad phone lang ang gamit. Text at tawag lang ang alam. Hindi siya mahilig sa Facebook. Hindi siya sunod sa uso kahit may pera na siya. Matipid pa rin siya sa sarili. Isang gabi, tumawag si Cristel. Medyo mahina signal dito sa accommodation namin. Baka minsan hindi ako makatawag ha. Huwag ka mag-alala. Okay lang. Basta mag-ingat ka dyan, sagot ni Romeo. Ngunit hindi niya alam, unti-unti na palang naghahanda si Cristel sa mga mangyayari. Makalipas ang ilang linggo, naging madalang na ang tawag. Minsan, 1 linggo. Minsan 2 linggo, walang paramdam. Kapag tatawag si Romeo, madalas hindi sumasagot. Tapos bigla na lang may text kinabukasan. Sorry, night shift ako. Tulog ako kanina. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang hindi matawagan ang numero niya. The number you have dialed is not reachable. Paulit-ulit niyang sinubukan. Pareho pa rin ang sagot, not reachable. Nag-text si Romeo. Han, anong nangyari? Bakit di kita matawagan? Mensahe niya, pero walang reply. Lumipas ang 2 araw, 3, 1 linggo. Doon nagsimulang kabahan si Romeo. Pero inisip niya, baka may problema lang sa SIM. Baka nasira ang phone. Baka busy lang sa trabaho ang asawa. Pero ito ang matindi mga kaibigan. Hindi niya alam na noong mga panahong iyon, tapos na pala ang kontrata ni Cristel. Hindi siya nagpa-extend at nandito na siya sa Pilipinas. Walang kaalam-alam na habang nag-aalala pa rin siya sa asawa, ay matagal na pala siyang niloloko siya nito. Habang umaasa si Romeo noon na magpaparamdam ang kanyang asawa, ay wala. Para siyang tanga na naghihintay na hindi niya alam na nasa kama na ng ibang lalaki si Cristel. Dahil lingid pa sa kaalaman niya noon, hindi dumiretso si Cristel sa arayat. Hindi rin siya nag-message kay Romeo pagdating sa Naya. Dumiretso siya sa Rosales, sa bahay ng mga magulang niya. Pero hindi dahil sa miss na miss niya ang anak o magulang niya, kaya siya dumiretso doon. Dahil ang totoo ay nagkita pala sila ni Adrian Paul. Naalala nyo yung best friend na nasabi kanina sa unahan ng kwento? Siya ang kasama ni Cristel na umuwi. Si Adrian ang sumalubong sa kanya sa airport. At kung bakit hindi nagre-react ang mga magulang ni Cristel Ann sa relasyon nila. Dahil matagal na palang sinabi ni Cristel sa mga magulang niya na hiwalay na sila ni Romeo. Parang napakaganda ng pagkakagawa ni Cristel ng plano niya. Pero dito pa lang pala magkakalabasan ng baho at si Cristel din ang gagawa nito. Makalipas ang 1 buwan na nasa Pilipinas na si Cristel, biglang may nag-message kay Romeo mula sa ibang numero. Han, ako to. Kakauwi ko lang. Nandito, dumiretso na ako ng Rosales kasi miss na miss ko na ang anak natin. Pasensya na hindi ako nakapagpaalam. Si Cristel ang nag-message kay Romeo. Nang mag-usap sila sa tawag,
Sinabi ni Cristel na nawala raw ang phone niya kaya ngayon lang siya nakatawag at nakapagparamdam sa asawa. Si Romeo clueless dahil hindi niya alam na tuwing dadalaw siya sa anak nila sa Rosales, sinasabi ng mga magulang ni Cristel, busy pa si Cristel. May problema sa visa. Baka ma-extend pa ng konti. At kapag tinatanong naman ni Romeo kung bakit hindi niya ito makontak, sinasabi rin ng mga magulang ni Cristel na hindi nila ito nakakausap dahil iyon pa naman daw ang sabi ni Cristel noong huli nilang nakausap. Ibig sabihin, parang konsentidor ang mga magulang ni Cristel dito. Hindi niya alam na ilang kanto lang ang layo niya sa asawa niya tuwing pumupunta siya sa Rosales. Hindi niya alam na minsan, habang karga niya ang anak nila sa sala, si Cristel ay nasa likod lang ng bahay ng kapitbahay, nagtatago. O kaya naman ay nasa bahay ng best friend niyang si Adrian dahil parang nagli-live-in sila ng best friend niya Kuno. Pero pagkatapos na sinabi ni Cristel kay Romeo na nandito na nga siya sa Pilipinas, doon na naghinala si Romeo. Kasi ang daming dahilan ni Cristel kahit hindi naman siya nagtatanong. Tapos humihingi na agad ng pera para raw sa anak nila. Hindi nagpahalata si Romeo dahil may isang bagay lang siyang gustong makita at mapatunayan na nagluloko si Cristel. Pumunta ng Rosales si Romeo. May kotse na siya noon. Hapon na nang makarating siya sa bahay ng asawa niya o ng mga magulang nito. Maayos ang pagtanggap pa nila sa kanya. Para bang para sa mga magulang ni Cristel ay okay na magkabalikan sila. Lalo na't may kotse na si Romeo at mukhang yumayaman na. Alam nyo na, pera-pera lang naman talaga minsan. Lalo na sa mga biyenan. Nang sumapit ang gabi, tuloy ang romansahan ng mag-asawa dahil sabik na sabik din si Romeo kay Cristel. Matagal na rin kasing hindi napapalaban si Manoy. Nairaos ng mag-asawa ang init nila ng gabing iyon. Parang one family na sila ulit. Ngunit nang makatulog si Cristel, doon ginawa ni Romeo ang binabalak niya. Kinalkal niya ang mga gamit ni Cristel dahil hinahanap niya ang passport nito. At nakita niya nga iyon. Binuklat niya ang passport. Doon ay halos naging tuod si Romeo sa pagkabigla nang makita niya ang Immigration Arrival Stamp o mas simple tawagin na Passport Entry Stamp. Nakalagay doon, Arrival, NAIA, September 14th, 2012. Binilang pa ni Engineer Romeo sa kamay kung ilang araw na ang pagitan mula noong totoong umuwi si Cristel hanggang sa nakasama niya ito. 36 na araw. 36 na araw na ang nakaraan kung pagbabasihan ang stamp sa passport ni Cristel. Ginising niya si Cristel noon. Pinagpapaliwanag niya si Cristel kung paano nangyari ang nakatatak sa passport niya. Pero walang maipaliwanag ng maayos si Cristel hanggang nagkamurahan at nagbuntunan na ng galit. Malandi ka siguro. Panlalalaki lang ang ginawa mo sa Dubai, no? Sabi ni Romeo. Pero matapang pa rin si Cristel na sumasagot. Hanggang sa lumabas na rin sa bunganga niya ang pangalan ni Adrian na siya na raw ang gusto niyang makasama. Murahan at sumbatan ang nangyari nang tumaas na ang boses ni Cristel. Nag-away silang dalawa pagkatapos ng tuksnakan sa kama. Kaya't sa mismong gabi na iyon ay uuwi na si Engineer Romeo sa Arayat. Pero gusto niyang dalhin ang anak nila. Mas lalo pang nagkagulo sa bahay. Ayaw ibigay ni Cristel ang bata. Pero ayaw din namang maiwan iyon ni Romeo. Hanggang sa nagkaroon ng iskandalo ng gabing iyon sa baryo nila sa Rosales. Doon lang napakalma si Romeo nang dumating ang kapitan ng barangay. Sinabihan siya ng kapitan na kung gusto nilang mapagdesisyonan kung saan mapupunta ang bata, umuwi muna siya at gawin nila ito sa legal na paraan. Walang nagawa si Romeo noon, kundi umuwi at umaasa siyang mapapasa kanya rin ang anak niya dahil kaya naman niyang kumuha ng abogado. 4 na taong gulang pa lamang noon ang bata. Pagbalik ni Romeo sa Arayat, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinausap niya agad ang isang abogado sa San Fernando, Pampanga. Isinalaysay niya ang lahat, ang 36 na araw na pagtatago, ang passport stamp, ang pakikipag-live inumano ni Cristel kay Adrian, at ang plano nitong huwag na ibalik ang bata. Tahimik na nakinig ang abogado. Pagkatapos ay sinabi nito ang unang realidad. Engineer, sa batas ng Pilipinas,
lalo na kung 4 na taong gulang pa lang ang bata. Kadalasan ay ina ang binibigyan ng custody. May tinatawag na tender years doctrine. Hanggang 7 taon pababa, nanay ang mas pinapaboran ng korte. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Romeo sa narinig niya. Pero hindi ibig sabihin matatalo ka na agad, dugtong ng abogado. May exception. Kung mapapatunayan na morally unfit ang ina, halimbawa, may immorality, abandonment, psychological instability, o delikadong environment para sa bata, pwede kang manalo. Dagdag na paliwanag ng abogado. Ipinaliwanag ng abogado na ang simpleng pangangaliwa ay hindi agad sapat kung walang ebidensya. Kailangan malinaw na ang ginagawa ng ina ay may masamang epekto sa bata. Kung mapapatunayan nating nagsisinungaling siya, may live-in partner habang kasal pa, at nililigaw ang bata sa maling environment, may laban tayo, sabi ng abogado. Doon na nagdesisyon si Romeo. Kumuha siya ng private investigator. Hindi na ito simpleng away mag-asawa. Dahil ang totoo ay wala nang paki si Romeo kay Cristel kung niloko siya. Yung bata na lang talaga ang gusto nitong makuha. Custody labanan dito. Makaraan ng 2 linggo, may kinausap siyang retiradong pulis na ngayon ay private detective na. Maingat ang usapan, tahimik ang transaksyon. Ibinigay ni Romeo ang address sa Rosales, pati ang pangalan ni Adrian Paul. Gusto ko lang ng totoo. Kung may lalaki, kuhanan mo ng litrato. Kung may live-in setup, alamin mo. Kung may iba pang lalaki, ilabas mo lahat. Hindi niya akalaing mas malalim at mas brutal pa ang mga malalaman niya. Sa loob ng 1 buwan, may mga litrato na dumating sa kanya. Mga kuha sa labas ng bahay ni Adrian. Mga gabing hindi umuuwi si Cristel sa bahay ng magulang niya. May mga kuhang magkasama sila sa isang motor. At lumitaw pa ang pangalan ng 2 lalaki, Vincent Lalugan at Leo Martin Bautista. Isa-isahin natin mga kaibigan, dahil si Vincent Lalugan, ayon sa detective, ay nakarelasyon daw ni Cristel sa Dubai, na taga Ilocos naman dito sa Pinas. Si Leo Martin Bautista naman ay kasalukuyang karelasyon pa rin ni Cristel na taga Maynila. Ibig sabihin, 2 sila ni Adrian na kasalukuyang kalaguyo niya. At maidadagdag pa sana sa listahan si Romeo kung hindi lang niya nakita ang passport. At kaya pala binabalikan ni Cristel si Romeo, kaya ito tumawag bago nagkagulo, ay dahil rin lang sa pera ni Romeo. Diba ang lupet? Dahil dito, nang isumitin ng abogado ang petition for custody sa korte, handa na sila. Nakasaad doon ang allegations ng immorality at deception. Naka-attach ang kopya ng passport stamp. Naka-attach ang affidavit ng private investigator at ang mga ebidensyang may mga lalaki si Cristel. Sa unang hearing, ipinunto ng kampo ni Cristel na siya ang natural na tagapag-alaga ng bata, na nasa kanya ang emotional bond, na financially stable na rin siya dahil may negosyo raw siya sa Rosales. Pero nang tumayo ang abogado ni Romeo, malinaw ang mensahe. Your Honor, this is not merely about preference. This is about moral fitness and stability. The mother deliberately deceived the father, concealed her return to the Philippines, cohabited with another man while legally married, and exposed the child to a morally unstable environment. Tumahimik ang courtroom. Long story short mga kaibigan, sa bagal ng proseso dito sa Pinas, inabot pa ng 1 taon bago inilabas ng korte ang desisyon. So, suspense muna tayo. Sino ba ang gusto niyong manalo sa custody? Si babae ba o si lalaki? Pues ang nanalo ay si Cristel Ann, ang ina, mga kaibigan, dahil nga sa edad ng bata. At kahit may mga ebidensya ng pagtataksil si Cristel, hindi naman tuwirang nakasira iyon sa pag-iisip ng bata. Kaya talo pa rin si Romeo. At kahit alam na ni Romeo na niloko siya ng kanyang asawa, hindi na rin siya nagreklamo ng ibang kaso laban kay Cristel. Ang ginawa ni Romeo ay naghintay na lang siya hanggang sa mag-8 taong gulang ang anak nila. Dahil doon ay may tsansa ng magdesisyon ng bata. Nagpatuloy sa buhay bilang kontraktor noon si Romeo habang hinihintay ang paglaki ng anak nila ni Cristel Ann. At dito ay natutunan niya na mahirap talagang ibigay ang lahat sa taong mahal mo. Dahil para sa kanya ay nagkamali siya ng pagpili kay Cristel.
Pero parang blessing in disguise ang nangyari dahil mas lalo pang gumanda ang buhay ni Romeo. At ang maganda, sa panahong ito ay na kay Romeo na ang bata dahil may iba naman ng pamilya si Cristel ngayon.